Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kaniyang mukha. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsanay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kaniyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kaniyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa maluwalhating salaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, maganda pong mapalalim natin ang salitang transfiguration. Ang salitang transfiguration ay nanggaling sa wikang Latin, transfigurare, na ang ibig sabihin, lumambas pa sa orihinal na anyo. At ito po ang naganap sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ipinakita ni Jesus Nazareno ang kaniyang tunay na anyo. Maliwanag pong narinig natin kung paanong nagliwanag ang damit ni Jesus na parang busilak na puti
at nagningning ang kaniyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nangungusap sa kanya. Pagkatapos noon, nililiman siya ng isang alapaap at may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala ng ibang kasama maliban kay Jesus Nazareno. Sa pagbabagong anyong pong ito ng ating Panginoon, ipinapahayag dito na siya ay tunay at totoong Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos ng langit at ng mga tao. Siya ay banal na Panginoon. Sa pag-aanyong tao ng Diyos, si Hesukristo ay nagpakababa. Ito ang dahilan kung bakit siya kailangang manalangin sa Ama, sapagkat ang kaniyang paglilingkod sa lupa ay nakasalalay sa kaniyang kaugnayan sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Uulitin ko po, maaaring tanungin ninyo kung si Jesus Nazareno ay totoong Diyos at totoong tao, bakit pa niya kailangang manalangin sa kaniyang Ama? Simple ang kadahilanan upang ipakita ang pakikipag-ugnayan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo nananalangin, sapagkat tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Tayong lahat sa bisa ng ating binyag ay naging anak ng Diyos. At ang ating panalangin ang siyang nag-uugnay sa atin sa Diyos Ama. Kaya nga, sa sandaling ikaw ay hindi na nananalangin, nararamdaman mong parang ang layo-layo mo na sa ating Panginoon, sapagkat nagiging malayo ang kaugnayan mo sa Diyos sa sandaling mamatay na ang iyong buhay panalangin. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, tuwing linggo, tayo ay naririto lagi at nagsisimba. Dahil ang misa ang pinakamataas na uri ng ating panalangin, ng ating pagsamba, at ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil sa misa, ibinibigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili sa banal na komunyon upang maging pagkain, kaligtasan, at kabanalan natin. Kaya naman, kung inyo ding mapapansin, nandoon ang propetang si Elias at si Moises upang ipahayag na si Jesus Nazareno ang kaganapan ng kasulatan at ang kaganapan ng mga propeta. Dahil dito, si Jesus nakahandang magtungo sa Jerusalem upang pagdaanan ang kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa kaniyang kamatayan, naganap ang ipinangako sa kasulatan. Sa kaniyang kamatayan, naganap ang pinangako ng mga propeta na isusugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak upang ating maging kaligtasan. Mga kapatid kay Kristo, dahil sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon,
kinahamon din tayo sa ating ebanghelyo na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kagaya ni Jesus Nazareno, manalangin tayo lagi, sumunod sa kalooban ng Diyos at makinig sa Kaniyang salita. Ang Kaniyang salita ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno na nagkatawang tao. Pagbabagong anyo, pagbabago, inaanyayahan tayo na magbago at bumalik sa tunay nating anyo. Tayo pong lahat, mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayong lahat ay mabubuti at nilikha tayo sa kapangyarihan ng Kanyang kabanalan. Kaya't ngayong panahon ng Kwaresma, kung talagang mahal natin si Jesus Nazareno, huwag tayong matakot magbago upang maging mabuti at maging banal. Magdingning din sana tayo sa pamamagitan ng ating mabuting gawain at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Amen.